Alam niyo ba kung ano to? Suka. Maniniwala ba kayo kung saan to gawa? Gawa to sa Indian mango. Kasi di ba maraming puno ng mangga dito kay La Rochelle? Siguro mga around 10 trees ng mangga. Isang puno ng kalabaw, isang puno na pico, isang puno na apple mango, and then the rest, puro Indian mango siya. So kapag patapos na yung season, nagkakahulog-hulog yung mga mangga, sobrang dami nila. No? Yung iba, nabubulok lang siya, nagiging lamog, na itatapon. So ang ginawa ko, since 2023, pinupulot ko yung mga hinog na mangga na yun. And then, in-extract ko yung mga juice niya at pina-ferment natin para maging suka. Every year yun, meron tayong napoproduce ng mga suka. No? Pero this year, ito lang yung nagawa ko. Supposedly, meron pa sanang isang malaking galon eh. Kaya lang, na-spoil siya. So, tinapon ko na lang. And ito na lang yung natira natin this year. And then, meron pa akong isang panibagong pina-ferment. Yung mga bagong batch ngayon. May bagong batch tayo na nandito sa container. So, ang ginawa natin sa kanya, yung mga buong mangga, pakita ko sa inyo. So, yung mga mangga, naglagay ako ng cloth bag dito. And then yung mga mangga, hinuhulog natin siya dyan. Automatic mag-extract yan dito sa loob. Tutulo yung juice niya dito automatically. And yung juice na yun yung juice na fina-ferment natin para maging suka. Wala pong halong tubig yan ha. Sa mga nagtatanong kung ganun lang ba kasimple yun, yes, ganun lang po kasimple yun. Ito nga, sample. Ito yung isang bagong batch. Makikita nyo, no, automatic na humihiwala yung juice niya doon sa mga pulp. No? And yung juice na yan sa ilalim, yan yung ipe-ferment natin. So, usually pina-ferment ko siya for 1 year, pero meron akong discover, tawag daw nila doon is aerobic fermentation. So, kailangan lang daw mas malaki yung opening ng lalagyan para mas mabilis siyang ma-ferment at mas mabilis umasim. So, actually, marami pa tayong ihimayin kasi may mga pinamulot pa ako dito. And pakita ko sa inyo. So ito nga yung iba pang mga mangga, puno na yung lamesa. At meron pang mga mangga doon. So marami tayong pinapamulot no, kapag nalalaglag. Kinukuha natin siya kagad, nilalagay dito. And then sinusort natin kapag meron damage o kaya parang feeling natin mabubulok na talaga. Yung mga mabubulok na talaga, yung lalo na yung meron ng uod, tinatapon na natin yun. Actually, na-vlog ko na yung process ng paggawa ng suka na to last year. Dun sa dati kong channel na puro arts and crafts and DIY projects yung mga ginagawa ko, which is yung Tito J Diaries. Pwede nyo pa rin naman mapanood sa YouTube, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Gusto ko sana siyang i-recreate ngayon kaya lang medyo wala na tayong time para doon. Aside from that, parang ayoko na siyang ulitin. So kung tinatanong nyo kung anong ginagawa natin sa mga suka na to, well, binibenta po natin siya. Binobote ko po yan. Although nakakalibre tayo sa mangga, pero yung packaging po natin, yun ang ginagastosan natin dyan. So, yun lang. Shinare ko lang sa inyo.